Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manonobos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanpaman. Katotohanan nga o aking mga iniibig na mga kapatid, na ang layunin ng buhay ay matamo ng tao ang tinatawag na perfection. Perfection o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat kung paano kayo malinis na nanggaling sa kanyang sinapupunan, ay malinis din kayong babalik o aking mga iniibig na mga kapatid. Subalit ang tao, habang naglalakbay sa kapatagang lupa, iba't ibang uri ng aralin ang kanyang nakakasalamuha. Maraming bagay ang nagbibigay sa kanya na iba't ibang uri ng kaligayahan na dulot ng sanglibutan. Kung kaya nga't o aking mga iniibig na mga kapatid, ang layunin ng buhay ay hindi natutupad sa kanyang kalagayan. Kung paano isang Kristo ay tinalikuran ng sanglibutan, ganyan din sana kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, talikuran ninyo ang sanglibutan. Sa lipunan ng mga hugis o aking mga iniibig na mga kapatid, iba't ibang uri ng gawin ng tao ang inyong nakakasalamuha. Subalit ano ang wikas santong kasulatan? Manatili kayo na matalino at marurunong sa gitna ng mga hentil. Manatili kayo sa kalinisan sa gitna ng mga lahingiko o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat diyan kayo dinala ng inyong mga tagapagturo o aking mga iniibig na mga kapatid. Sa panahon ito, na inyo na pagmamasdan ang inyong kapaligiran, ang tao sa kanyang kakuan ay hinahabol ang panahon sa kanyang kalagayan upang sa ganon, ang mithiin ng isang naman ay magkaroon ng katuparan. Hinahabol ng tao ang mga bagay-bagay na makapagbibigay ng kasiyahan sa kanyang naman. O aking mga iniibig na mga kapatid, ito ngayon ang mga hadlang at hadlang ng inyong pag-unlad ng espiritu ng isang ako. Aking mga iniibig na mga kapatid, magpuri kayo at magpasalamat lagi na sa dakilang Ama, sapagkat inilagay kayo sa isang paaralan kung saan hinuhubog at hinuhubog ang inyong mga pagkatao, upang sa ganon magiging karapat-dapat kayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Maraming aralin ng buhay ang natutunan o aking mga iniibig na mga kapatid, kung paano niyo matamo ang tinatawag na perfeksyon sa lupang yan. Kung kaya nga, sa maraming balakid sa inyong mga kalagayan, sinisikap ng inyong mga ako na kayo'y makatupad at makagawa ng iyong mga tungkulin ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. Paano ba nakapagbabayad ng utang ang isang kaluluwa sa kanyang kalagayan? Maraming kaparahanan o aking mga iniibig na mga kapatid. Ang maglingkod sa kanyang kapwa,
ang maghandog ng kawang gawa sa kanyang kapwa. Isang kaparaanan upang mapagtakpan ang inyong mga pagkukulang na inyong naranasan sa buhay ninyong sa nakaraan. Maraming paraan o aking mga iniibig na mga kapatid, manaliksik kayo at manaliksik kayo, sapagkat yan ang kaparaanan upang ang buhay ni pinagkaloob sa bawat isa sa inyo ay magkaroon ng kabuluhan at hindi mawawaldas lamang sa mga bagay-bagay na dulot ng sanglibutan. Aking mga iniibig na mga kapatid, kung dumating ang mga tiisin sa buhay at pagsubok, nangangako ang iyong mga sariling kakuan na kayo'y makaahon sa pagsubok na ito sapagkat nasasaktan ang inyong mga laman. Nangangako ang iyong mga kakuan ng aking mga iniibig na mga kapatid na wag nang balikan ang buhay sa kahapon. Kung kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, kayo naman narito na lagi na naman nakikinig sa mga kabatbayaan, sikapin ang inyong mga aking mga iniibig na mga kapatid sa banay-banay ninyong pag-aaral ay matamo ninyo ang tinatawag na perfeksyon sa buhay na yan. Bagamat mayroong kabigatan ng aking mga iniibig na mga kapatid, subalit ano ang tinuturo sa inyo ng kabatbayaan? Kung paano nagtiis ang isang Job sa kanyang kalagayan at nakilala ninyo ang kanyang buhay, yung aking mga iniibig ng mga kapatid. Tularan ninyo isang Job, o aking mga iniibig ng mga kapatid sa pagdating ng panahon sa kanyang kalagayan. Masaganang biyaya ay pinagkaloob sa kanya ng kaitaasan. Yan ang minimitin ninyo mga espiritu, o aking mga iniibig ng mga kapatid upang sa ganon ang buhay na ipinhiram sa bawat isa sa inyo ay maging makabuluhan nawa at karapat-dapat sa harapan ng dakilang Panginoon sapagkat tinapad ninyo ang kanyang mga utos o aking mga iniibig na mga kapatid. Hinahanap ng kaitaasan kung sino matalimahin sa kanyang mga inaaralan. Hinahanap ng kaitaasan ang tapat na sumusunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Hinahanap ng kaitaasan ang nagpapatotoo ng kanyang pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. Naway, kayo na mga narito, aking mga iniibig na mga kapatid, na nagpapakita ng kasipagan, na kahit tumutupadan niya mga tungkulin sa loob ng patrang diway, magpatotoo kayo at magpatotoo kayo sa inyong pananampalataya sapat yan pa rin ang hinahanap ng kaitaasan kung sino ang totoo sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, buksan ng Santong Kasulatan, ang Surat of Santiago, Kapitulo 5, 12, pakibasa. Ito po yung nakasulat sa Surat ng Santiago sa chapter 5, verse 12. Sabi dito, ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong panumpas kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo, at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag makahulog sa ilalim ng hatol. Inaasahan ng kaitaasan na huwag silang mabibigo sa aking mga iniibig na mga kapatid sapagkat ang inyong oo ay oo at ang inyong hindi ay hindi. Diyan nakikilala ang isang espiritistang nagtataglay ng katapatan ng kanyang pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, naway ang mapalad na pag-aaral sa mapalad na umagang ito'y muli, magising inyong mga kamalayan na meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat na laging tumutunghay at tumutunghay sa bawat isa sa inyo na sinusuri ang inyong mga puso
o aking may iniibig na mga kapatid. Muli, iniwan ko sa inyong kanyang kapayapaan nagmumula sa kaitaasan. At ang kapayapaan nagmumula sa aking espiritu, naway ang siyang managana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan, mula ngayon at pakailanman. Paalam ang iyong kapatid sa Espiritu, Pablo, Apostol. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan, ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, ang sino mang nagnanais na ang kanyang sarili ay maihandog sa harapan ng dakilang Panginoon ay isang pag-aaral sa bawat isa sa inyo at nararapat na kakitaan ng mga biyaya na nagtatamo at nalalaman ng kaitaasan na ito'y nanggagaling sa kanyang sinapupunan. Mga iniibig na mga kapatid, ang inyong ang pagparito ay isang kadahilanan upang ninanais ng aking mga kapatid na siya'y matuto at magkaroon pa ng karagdagang karunungan, sapagkat nalalaman ng aking mga kapatid na hindi makukumpleto ang kanyang sarili kung siya man ay nasa loob lamang ng tahanan. Kung kaya nga ang kabiyayaan sa araw na ito ay pinagkakalob sa bawat isa sa inyo, sapagkat kayo nga sa madaling panahon natututo ng mga ganitong pakikipag-aral sa loob ng tahanan ng dakilang Panginoon ay inyo lamang matatamo kung kayo nga ay nagtatapat sa inyong mga naisin. Aking minamahal na mga kapatid, inyong ang pagparito na kung saan kayo ay nalulugod sa inyong mga gawain, na kung saan para sa dakilang Panginoon ay niya ipinagkakalob ng may kabuuan ang inyong mga sarili. Hindi nga kayo nagkakamali sa inyong paghahanda, sapagkat nalalaman ng kaitaasan na ang bawat isa na sumusunod sa kanyang likuran ay nararapat lamang na magkaroon ng kanyang pag-angat, ng kanyang kaisipan, damdamin at kalooban upang nang sa gayon maabot niya ang liwanag na nanggagaling sa kaitaasan na siya namang ipinagkakaloob ng dakilang Panginoon sa lahat at bawat isa. Aking minamahal na mga kapatid, ang inyong ang pagparito ay laging ang inaasahan sa bawat isa sa inyo, sapagkat ito rin naman ang ginampanan ng kaitaasan nang siya ay nagkaroon ng paggawa ng 6 na araw at sa ika-7 araw siya ngayon na mahinga at naroroon siya sa sinapupunan ng dakilang Panginoon na nakikipag-ulayan. Mga minamahal na mga kapatid, ang inyong mga ginagawang tungkulin tulad sa mga ganitong gawain, kayo ay nagkakaroon sa inyong mga sarili ng tunay na pagpipino. Nagkakaroon kayo ng mga kabiyayaan at unti-unting nalilinis ang bawat isa sa inyo, sapagkat maliban ang isang mag-aaral na nagpapatuloy ng kanyang gawain, ng kanyang pakikipag-aral, ay tunay ngang unti-unting nililinis at ito'y hindi makaparoroon sa harapan ng dakilang Panginoon malibang siya'y buong kalinisan na ipinagkakaloob ang kanyang sarili. Mula pa ng una, ang inyong paghahandog ay naroroon na nga sa kanyang harapan at nakikita ng kaitaasan. Kung kaya nga kayo sa inyong pakikipag-aral, ang inyong pagparito
ay nangangahulugan na inyong inihahandog ng inyong sarili ng may kabuuan, sapagkat hindi nga kayo magtatamo ng kabiyayaan, lalo na't nanggagaling sa kaitaasan. Ang tunay na kapahingahan, ang tunay na kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan ay laging ang pinagkakaloob sa lahat at bawat isa. Mga minamahal na mga kapatid, ang inyong bagay na laging ang inaalala sa inyong mga sarili ay hindi na nga kayo gayon, sapagkat nalalaman ng bawat isa na sa inyong pakikipag-ugnayan sa kaitaasan ay unti-unti nga kayong nalilinang ng inyong mga kabuuan, ng inyong mga kaisipan, sapagkat sa panahon na kayo'y umuugnay sa kaitaasan, kayo nga ay natututo at nagkakaroon kayo ng mga kabiyayaan na hindi nyo matatagpuan dito sa sanlibutan, kung kaya nga't ang bawat isa ay hinahalina na magkaroon ng tunay na pagpapala ng dakilang Panginoon upang nang sa gayon kayo makasunod sa likuran ng dakilang Panginoon. Nalalaman ng kaitaasan na kayo ay naghahangad ng mga gampaning inyong may pagpapatuloy sa mga kapanahonang ito, sapagkat ang inyong pakikipag-ugnayan sa kaitaasan ay patuloy nga rin na inyong ginagampanan, at ito'y hinihingi sa bawat mag-aaral na inyong ang may pagpatuloy ang kanyang mga ginampanan tulad nung unang panahon, at ito'y ipinakilala sa bawat isa na kayo'y magkaroon ng tuwid na paglalakbay at makaparoon ang bawat isa sa tahanan ng dakilang Panginoon. Na ito nga ang inihanda ng kaitaasan sa panahon siya'y nagkaroon ng pag-angat sa taas, lalo na sa panahon na ang bawat isa ay umaasa na sa kanyang pagpatuloy ng pagganap, ang kaitaasan nga ay laging handa rin naman tumulong at magkaroon ng kanyang pag-aalalay sa bawat isa na nagnanais at nagnanasa na magampanan niya ang kanyang tungkulin. Mapalad ang bawat isa na nagkakaroon ng kanyang mga pakikipag-aral ayon sa Espiritu, sapagkat ito nga ang tungkulin ng bawat isa na inyong gampanan hanggang sa kapanahunan. Muli, inihahandog ng kaitaasan, ang kapayapaan, at ang pagpapalang nanggagaling sa kaitaasan, ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Paalam. Juan Evangelista. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, kababaang loob, ang siyang nawang maghari sa lahat at bawat isa, sa pangalan ng dakilang Panginoong Hesukristo, ngayon at magpakailanman. Tunay, mabuti ang layunin ng dakilang Ama sa kanyang mga mag-aaral, sa lahat ng kanyang mga nilalang, at higit sa lahat sa paaralan na inyong tinututuan. At ito ay nagaganap at magaganap sa lahat at bawat isang naririto sa sanglibutan na inyong pinag-aaralan o paaralan na tinutungtungan ng inyong mga paa. Sa mga tuwid, aking mga iniibig,
Gayon din ba ang aking mga iniibig? Mabuti rin ba ang layunin ng bawat isa sa harapan ng dakilang Panginoong Jesus? Sa harapan ng dakilang Ama. At ito ang pag-aaral na ibinababa sa aking mga iniibig, na kung saan ito'y inyo sanang pagnilay-nilayan, pag-isipan kung ano ang nagaganap sa aking mga iniibig. Sapagkat katotohanan ang aking sasabihin sa aking mga iniibig. Kung ano ang inyong itinanim, ay hindi lang inyong aanihin sa makatuwid aking mga iniibig. Kung ano ang inyong layunin dito sa sanglibutan ito, ay gayon din ang inyong makukuha at magaganap sa inyong mga kalagayan. At ito ang siyang nangyayari, nagaganap at magaganap sa aking mga iniibig. Ito rin ang siyang tinatahak ng aking mga iniibig. Sa aking mga iniibig, sa mga oras at sandali, kung ang inyong layunin ay magliwaliw, maglaro, at magkaroon ng saganang buhay sa laman, ay ang kagantihan ng laman ng siyang ibabalik at ibibigay sa aking mga iniibig. At nalalaman ng aking mga iniibig na ito ay mauuwi lamang din sa sanglibutan ito. At hindi ito magpapatuloy at magaganap sa kabilang buhay. At kung ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ang layunin ng aking mga iniibig, ay matuto na naaayon sa kalooban ng dakilang Panginoon, ng dakilang Ama. Kung ang bawat isa ay nagkakaroon ng pag-aaral na nauukol sa Espiritu, ay gayon din ibabalik ng Ama ang inyong pagsusumikap, ang inyong pagpapagal, pagtatyaga na makakuha, makarinig, makaumpok ng mga salita at katotohanan na nanggagaling sa kaitaasan sa pamamagitan ng mga banal na Espiritong patuloy na sa inyo ay gumagabay, nagbibigay ng aral sa bawat sandali na katulad ng gawain na inyong ginagawa. At ito ay magpapatuloy hanggang sa kabilang buhay. Ilang buhay ba ang ibabalik? Ipagkakaloob sa aking mga iniibig upang kayo ay matuto, upang kayo ay makabalik sa kanyang sinapupunan. At higit sa lahat, upang ang tungkulin na ibinahagi sa inyo ay inyong matupad, maganap sa inyong mga sarili. At haririyan ang kaitaasan, ang pangako at ang layunin ng dakilang Ama na kayo ay makabalik sa kanyang sinapupunan. Ipagkakaloob sa aking mga iniibig ang bawat pagkakataon, ang bawat pag-aaral upang kayo ay muling makabalik at makasunod sa kanyang likuran. At kayo sa inyong mga sarili na lamang nakasalalay kung kayo ay makararating agad, kung kayo ay makatutupad agad sa inyong mga tungkulin. Sa makatuwid aking mga iniibig, nakasalalay sa aking mga iniibig,
o sa isang ako ang kalagayan ng inyong buhay o ang kalagayan ng inyong mga kaluluwa at espiritu sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Nanaway ang oo ay maging oo at ang hindi ay maging hindi sa harapan ng dakilang Panginoon. At sa lahat ng aking mga iniibig sa mga orasan at sandali ito, kayo ay nagkaroon ng pakikipag-ugnayan sa harapan ng dakilang Panginoon. At kayo ay nagkaroon ng tinatawag ng mga tungkulin. At ito ay tinangako ng bawat isa sa harapan ng dakilang Panginoon. At ito ay nagaganap at nararamdaman ng aking mga iniibig na ang bawat paghakwang ng inyong mga paa, naway ito ay nakasunod sa kanyang likuran. At ito ay naaayon sa turo at halimbawa ng dakilang Panginoong Hesus. Na panatilihin ninyong malinis ang inyong mga kamay at dalisay ang inyong mga puso. Panatilihin ninyong malinis ang inyong mga paa sa tuwing kayo ay darating, sa tuwing kayo ay pupunta sa lunduyang hinalangin ng bawat isa. Alisin ninyo ang pita ng laman. Ang mga bagay na nakagugulo sa inyong mga kaisipan, sa inyong mga puso, upang kapag dumating sa inyo ang isang katotohanan at mga salita at mga pag-aaral sa inyong harapan, ay buong-buo ninyo itong matanggap na walang pag-aalinlangan. At ito ay inyong magagawa kung ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay nakatutok, nagkakaroon ng kaorasan ng inyong mga kaisipan sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang kaitaasan ay hindi magsasawang magbigay ng mga aral, magbigay ng mga salita, ng mga tinapay ng buhay, at ng tubig upang kayo ay muling makakain, at upang kayo ay hindi mauhaw sa buhay na iyan. At nasa inyo na lamang sarili kung ito ay inyong tatanggapin, gagamitin hindi lamang sa salita, bagkus ng may paggawa. Ito ang bahagi ng kaitaasan sa lahat at bawat isa. Nanaway matimo sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ng mga pag-aaral na dumarating sa inyo upang sa patuloy ninyong paglalakbay, kayo ay magtagumpay. Ito na lamang ang aking mababahagi at muli pinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang kapayapaan, ang kalakasan, ang liwanag, at ang proteksyon mula sa kaitaasan ang siyang ibinababa sa pangalan ng dakilang Panginoong Jesucristo. Miguel Arcangel, paalam. Liwanag, pag-ibig, at kapayapaan ang lagi na'y maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, sa kapatagang lupang ito nga, ang tao ay may iba't ibang kalagayan, at sa kalagayang iyan, marami ang mga bagay na hindi mabitiwan at maibaba upang makapagpatuloy sa mga tungkulin at pagkakawang gawa na kinakailang maisakatuparan
ng isang tunay na mag-aral sa paturuan na ito, na kung saan di bagat marami nga ang inyong naging guro na sa pasimula pa lamang kung sa kapatagang lupang ito ay nagsisimula kayo sa unang baitang, ay ganun din kung saan ang kabatlayaan tunay nga na matyaga, na umaalalay at nagbibigay sa inyo ng mga aral sa ganitong mga pagkakataon. Tunay nga na ang kaitaasan ay hindi kayo bibigyan ng mga aralin na hindi nga ninyo mauunawaan at mga aralin na makapagpapahirap at makapagpapabigat sa inyo, sapagkat ang lahat ay biyaya, dangan nga lamang ang tao. Dinarama niya ang isang pag-aaral na kabigatan sapagkat mayroon siyang ninanais sa kanyang sarili na pagdating ng panahon ay tunay nga na ang kanyang ninanais na panglupa ay kanyang isasantabi at uunahin niya ang pag-aaral na makalangit, kung saan ang tao nga sa kalagayan niya sa pagiging bata. Marami ang kanyang iniibig para sa kanyang sarili. Marami ang kanyang tinutuklas at naroon ang kasiglahan, kung kaya nga mapalad ang mga kabataang iyan na naroon sa kasiglahan at tumutuklas ng tunay na pag-aaral na makalangit at tunay nga na sa kanilang kamusmusang iyan, katulad nga ng puno ng palay na kung saan habang marami silang natutunan at nahihinog sa kanilang pag-aaral, nawa ay manatili kayong nakayupo habang maraming karunungan kayong natatanggap, sapagkat ang mapagkumbaba ay itinataas at ang nagmamataas ay ibababa pagdating ng panahon. Kung kaya nga anuman ang karunungan at kaalaman na mayroon kayo, nawa ay hindi ito maging dahilan ng inyong kataasan, kung hindi ito ay maibahagi ninyo sa inyong mga kapatid na nangangailangan at kakakitaan kayong una ng mga gawaing may kabutihan at kabanalan, unang-una sa harapan ng iisang Diyos na makapangyarihan. Pangalawa ay sa inyong kapaligiran, upang sa gayon kayo nga bilang mga mag-aral, maging musmos, maging kabataan, at maging katandaan, ay tunay nga nakakitaan kayo ng isang tunay na paggawa at hindi lamang mananatili sa inyong sa mga sarili na kayo ay mas nakahihigit sa inyong kapwa, na kayo ay mas maraming nalalaman sa inyong mga kapatid, kung hindi lagi na'y magiging mababang loob kayo. At sa kababaang loob na iyan, aking mga minamahal na mga kapatid, kayo ay mga titipon, kayo ay magkakaisa tungo sa isang mahalagang tungkulin at layunin ng lahat at bawat isa. Hindi kayo magiging makasarili sa mga bagay na inaakala ninyong kaalaman ninyo, kung hindi ang mga bagay na iyan ay lagi ninyong ibabahagi, katulad nga sa magkakapatid. Di bagat ang pagkain ay inyong pinagsasalu-salunan, at kung sino ang wala ay inyong tutulungan, kung sino ang nanghihina ay sa inyong aakayin at itatayo sa kanyang pagkakalugmok. Kung sino nga ang umaalis ay inyong hahanapin, at ang kamalian ng inyong mga kapatid ay tunay nga na ipapaliwanag ninyo o ipakikilala niyo sa kanila ang kanilang kamalian, upang sa gayon ang kaitaasan nga ay hindi kinukonsinti ang bagay na mali, kung hindi ito ay pinauunawa sa lahat at bawat isa, upang sa gayon ang bawat salita nga at pangako na mamumutawi sa inyong mga labi ay tunay ninyong maisagawa, at hindi lamang
Ang oo nga ay oo at ang hindi ay hindi. Kung oo na hindi kayo gagawa ng pagkakasala, ay gawin ninyo ito nang naaayon sa karunungan na ibinaba sa inyo ng kaitaasan. At kung hindi man, ay hindi nga kayo magkasala pang muli, aking mga minamahal na mga kapatid. Ang oo at hindi na yan ay tunay na iisa lamang. At upang magkaroon nga ng katuparan, ang lagi na ngay itinuturo sa inyo ay ang pag-ibig na tunay nga na kung sumasa inyo sa inyong mga puso, ay tunay nga na ang lahat ay matatanggap ninyo ng may kagaangan at makagagawa kayo nang hindi kayo makakadama ng kabigatan, at ang lagi na pagkakaisa at pagtuturingan ng tunay na magkakapatid, at walang iringan na magaganap sa aking mga minamahal ay tunay nga na magaganap sa loob at labas ng lunduyang ito, upang sa gayon hindi nga maging baog ang isang mahalagang pag-aaral. Ang mga karunungan ay tunay nga na maging madunong ang lahat at bawat isang mag-aaral, at hindi nga maging mangmang sa gawaing hindi karapat-dapat. Ang paalala sa lahat at bawat isa ay laging ibinababa ng kaitaasan. Hindi nga kayo magsasawa sa pakikinig at higit sa lahat sa paggawa, at ganon din sa inyong mga kapwa na lagi na'y sumusubaybay at tinitingnan ang bawat inyong kilos, kung ano nga ba ang paturang ito sa inyo, at kung ano nga ba ang tunay na pag-aaral na pumapaloob sa paaralang ito. Kung kaya nga, aking mga minamahal na mga kapatid, kung paano kayo nagpupuyat sa hating gabi sa pananalangin ay mas dagdagang pa ninyo. Kung paano kayo nagbubuklat ng banal na kasulatan ay ipagpatuloy ninyo. At higit sa lahat, kung paano ang pagkakawang gawa ng pananalangin sa material at ganun din sa espiritual ay tunay nga na lagi na ngay maisagawa ninyo, upang sa gayon bilang isang mag-aaral, anumang kabigatan ay hindi ninyo madarama, kung hindi ang lahat ay may kagaangan sa inyong mga pagkatao. Sa bawat luklukan na iyan, anuman ang inyong iniisip, anuman ang inyong mga damdamin sa panahong ito, ang kaitaasan ay nababasa ang inyong mga kaisipan, nadarama ang nilalaman ng inyong mga damdamin. Kung kaya nga, magpakalinis kayo, magkaroon kayo ng kapayapaan, upang sa gayon, sa dulang ng Panginoong Diyos, ang lahat ay sabay-sabay natitikim at kakain ng kasarapan ng lagi na ibinababa na handog sa dulang ng isang Diyos na makapangyarihan. Lagi ang winiwika na makapangyarihan sa lahat ang Diyos. Kung kaya nga, ariin ninyo na ang lahat ng bagay ay may katapusan, at sa pagdating ng katapusang iyan, doon kayo magsusulit sa isang Diyos na lagi na ang kanyang kapangyarihan ay isasabog niya sa buong sanglibutan, upang sa gayon, sa mga nagaganap at magaganap pa sa bansang ito, naway maging handa kayo, aking mga minamahal na mga kapatid. Magpakatatag kayo, at ang inyong pananampalataya ay higpitan ninyo, at ang inyong oo ay laging maging oo, at ang inyong hindi ay mananatiling hindi. Hanggang dito ako.
At muli, ang liwanag, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ang aking iniiwan sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, San Antonio de Padua. Sumainyo ang liwanag at ang pagpapala, ang inihandog para sa aking mga minamahal mga kapatid, mula ngayon at magpakailan paman. Ang bahagi ng kaitaasan kailanman ay hindi nagkukulang para sa bawat isa sa inyo. Ang kanyang handog at ang kanyang pag-ibig ay tunay ngang ipinagkakaloob sapagkat kayo ay kanyang mga anak. Kayo ang kanyang isinugo sa sanglibutang ito upang mag-aral at upang magbalik sa kanyang mga salita, sa kanyang bahagi. Ito ang kanyang ibinibigay at pinapaalala aking mga iniibig na mga kapatid sa bawat isa sa inyo, na kung kayo man sa sanglibutang ito ay nakakalimot, patuloy kayong paalalahanan ng kaitaasan ng bawat inyong mga layunin, ng bawat inyong mga gawa, ng bawat inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay tunay ngang babalik at babalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Na kung kayo man ay lalakad sa sanglibutan, aking mga iniibig na mga kapatid, naalala nyo ba ang kaitaasan? Naalala nyo ba ang bawat salita upang nang sa ganun kayo ay tunay ngang magsipaglakad ng naaayon sa kanilang mga nais, sa nais ng dakilang Panginoon, upang ang inyong mga gawa ay tunay ngang magkaroon ng isang kaayusan sa inyong mga sarili na makapagbibigay sa bawat isa sa inyo ng kapayapaan. At ang bawat inyong mga kaisipan na nagbibigay kagulumihanan sa inyong mga pagkatao at sa inyong mga gawa, naroon ba ang inyong mga puso upang magbago sa bawat sandali ng inyong mga buhay? Sapagkat narito kayo nalilimutan ng bawat isa sa inyo, ng bawat inyong mga layunin ay upang makabalik sa tahanan ng dakilang Panginoon, na ang inyong mga sarili patuloy ninyong inihahanda upang kayo ay tunay na maging karapat-dapat sa dambana ng dakilang Panginoon, upang kayo ay tunay na maging kanyang kamanggagawa at higit na lalo nakapagbibigay ang bawat isa sa inyo ng mainam na kapayapaan na nanggagaling sa kaitaasan. Aking mga iniibig na mga kapatid, ito ang kanyang handog. Ito ang kanyang pag-ibig na makita sa inyong mga sarili, hindi lamang kayo isang tagapakinig, hindi lamang kayo lumilibot sa isang sanglibutang ito, pagkos makita ninyo kung papaano ang paggalaw ng inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban ay patuloy na nakakaapekto sa inyong mga pagkatao, upang ang bawat mga nakasanayan sa isang libutang ito ay tunay nyo ngang makalimutan, bagkus ito ay mapalitan ng para sa Panginoon. Sapagkat ito ang inyong bahagi na kinakailangan ninyong maalala sa inyong mga sarili, mabuhay sa bawat isa sa inyo ang inyong mga espiritu, na ang nagnanasa na makabalik sa kanyang harapan ay tunay ngang nililinis ang kanyang pagkatao, upang ang bawat pag-alala sa harapan ng dakilang Panginoon ay hindi lamang sa bawat inyong mga pangangailangan, bagkus sa bawat inyong mga gawa, sa bawat panahon ng inyong paglakad, patuloy ninyong inaalala ang mga gawa ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, kanino nga ba kayo sumusunod sa bawat sandali ng inyong mga buhay? Kanino nyo nga ibinibigay ang inyong mga kaligayahan? Kanino nyo nga nakikita ang inyong mga sarili na sa inyong mga pagtanda? Ano nga ba ang inyong alalahanin sa inyong mga pagkatao?
Hindi baga ang para sa Panginoon? Hindi baga makita ninyo sa inyong mga sarili na kayo'y patuloy na lumalakad at higit na lalo patuloy na sumusunod sa kanyang katwiran? Nang inyong mga sarili, kayo'y tunay na isang kamanggagawa ng kaitaasan na nagbibigay liwanag sa sanglibutang ito, na magbibigay sa bawat isa ng kapayapaan, sapagkat malibang makita ninyo sa inyong mga pagkatao na kayo'y unti-unting nagtatanim ng para sa Panginoon, kailanman ay hindi kayo makapagbibigay ng bahagi na nagmumula sa kaitaasan. Sapagkat ito ang inyong mga ipinangako sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo'y banay-banay, unti-unti ninyong masisilayan sa inyong pagkatao ang bawat tanim na nagmumula sa kaitaasan. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa pamamagitan ng bawat punla na sa inyo itinanding mula pa nung una, ang bawat ba inyong mga dahon, ang bawat ba inyong mga bunga ay tunay ngang karapat-dapat nang ialay sa harapan ng dakilang Panginoon. Na ang kanyang bahagi ay kakitaan sa bawat isa sa inyo ng pagtuto at higit na lalo ng liwanag na nagmumula sa kaitaasan. Na ang inyong mga salita, kayo nga ay magsisilbing isang asin sa sanglibutang ito. Na ang inyong mga pagkatao ay tunay ngang kakitaan ng bahagi na nagmumula sa kaitaasan. Aking mga iniibig na mga kapatid, karapat-dapat na nga baga ang bawat isa upang magbalik sa harapan ng dakilang Panginoon. Upang kayo ay tawagin, upang kayo ay tunay ng kakitaan ng bawat lakad ng para sa Panginoon. Sapagkat dito sa buhay na ito, hindi lamang kayo upang mabalik sa inyong mga sarili, bagkus magbalik nga kayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang sa inyo ibinibigay mula ngayon at magpakailan paman. Paalam, ako ang sa inyo patuloy na nagbabahagi at naghahandog. Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang basbas ng Anak at ang banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailan. Mga iniibig at minamahal na mga anak, mapalad ang bawat sumasampalataya sa Diyos na nasa kaitaasan at kayo'y namamalagi. Nabuhay ang inyong mga puso't damdamin at kalooban upang inyong makamtan ang biyaya ng Diyos na inyong sinasampalatayaan. Mapalad ang bawat isa na sa inyong mga puso't damdamin na inyong ginagampanan sa umagang ito. Naririto kayo upang marinig ang dakilang salita ng Diyos at Ama na nagmumula doon sa kanyang kinaroroonan upang ipalaganap ang salita ng Ama. Naway magpakatatag ang bawat isa na sa inyong magampanin ay magpakatotoo kayo ng tunay na tunay, sapagkat napakasarap nagampanan ang salita ng Diyos na binibigay sa bawat isa. Na sa oras na ito'y manampalataya kayo, magpakatotoo kayo ng tunay na hindi isaalang-alang lamang na sa inyong mga kaisipan ay hindi nagpapatotoo sa inyong mga buhay. Ngunit sasabihin ko sa inyo na ang bawat isa gumaganap ng tungkulin upang ipagkaloob ang biyaya ng Diyos na nagmumula sa kaitaasan dahil
Iyan ang karapat-dapat sa bawat mananampalatayang tunay na ang kanyang pananalig sa Diyos ay totoo at isinasabuhay sa kapatagang lupa ito. Manalig kayo na hindi isinaalang-alang na walang ipagbabahala sa inyong mga puso, kundi ito'y inyong gampanan mabuti at inyong isabuhay sapagkat ang Diyos ay hinahanap ang totoong mananampalataya sa kapatagang lupa. Dahil dumarating ang oras, dumarating ang panahon, dumarating ang araw na kayong lahat ay magkakaisa sa mga pananampalatayang tunay at inyong mararamdaman na ang banal na Espiritu Santo ay siyang magbibigay at nagpapatotoo sa inyo. Kung kayo na nga ang gumaganap at nagpapakatotoo sa inyong mga buhay. Sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog kundi nakikita ang bawat isa. Nakikita ang mga gawaing kabutihan na aayon sa kagustuhan ng Ama. Maliwanag na sinasabi sa kasulatan ni Apostol Juan Bautista sa Juan 14, versikulo 15 hanggang 16, pakibasa. Ito po yung nasulat sa sulat ni Juan sa 14, 15 hanggang 16. Sabi dito, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y ibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siya'y sumainyo magpakailanman. Maliwanag, mga minamahal kong mga anak. Manalig kayong tunay na ang lahat ng ipinagkakaloob sa inyo ng banal na Espiritu Santo ay siyang maliwanag na tinatanggap ninyo sa araw at panahon at oras ng inyong kahilingan upang ipagkaloob sa inyo na ang panatang inyong hinihiling sa inyong mga buhay ay magpapakatotoo at ipagkakaloob sa inyo ng maliwanag sa lahat ng oras. Kayong mga anak na nag-aaral at nagsasabuhay sa lahat ng salita ng Ama, huwag ninyong pababayaan na ang lahat ng binibigkas ng banal na Espiritu Santo ay inyong pag-aral. Kung ito nga ang tunay at totoo sa inyong mga buhay. Sapagkat dumarating ang panahon, dumarating ang oras na malalaman ninyo ng salita ng Diyos at Espiritu Santo ay tunay at maliwanag sa inyong mga buhay. Maghari nawa sa inyong lahat ang katotohanan, kaliwanagan, kapangyarihan ng Ama na iisa lamang. Paalam sa inyong lahat at ang kapayapaan ang maghari nawa sa inyo ngayon at magpakailanman. Ako, si Apostol Juan Bautista, ay Diyos. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman.
Mga iniibig na mga kapatid, sa pangalan ng Panginoon, ano nga ba ang kabuluhan na lumalabas sa salita mula sa inyong mga bibig? Saan nga ba ito nanggagaling? Sa inyo bang malinis na puso? Ano nga ba ang kabuluhan ng bawat salitang lumalabas sa inyong bibig? Ito ba'y isang uri ng karunungan na nagmumula sa inyong mga espiritu? Sapagkat kung ang bawat isa'y nagnanasa na ang kanyang sarili maging makatotohanan sa harapan ng Diyos, sino nga ba ang dapat nangungusap? Ang inyong bang mga laman o ang inyong mga espiritu? Sapagkat ang kadakilaan ng bawat salita na binitiwan ng dakilang Panginoon ay ayon sa layunin ng isang espiritu. Sa bawat isang tumitindig at nagsasalita ng bawat salita, ano ang inyong nilalayon? Ito ba'y ayon sa espiritu? Kaya nga lagi na ang tao ay tinuturuan upang makita niya ang kabuluhan ng bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, bawat nasain ng kanyang puso, at saan siya dinadala nito at saan siya paroroon. Sapagkat bagamat makabuluhan ang bawat katapatan, kung ang katapatan naman ng tao ay pumaparoon lamang sa sanglibutan, mangangahulugan ba kayo rin ay tapat sa Diyos? Kung ang sinasabi niyong oo at ay hindi ay ayon lamang sa pangunawa niyo ayon sa laman, mangangahulugan ba ito'y aabot sa harapan ng Diyos? Ito ang kadahilanan kung bakit lahat ay nasa paralan, sapagkat ang tao'y tinuturuan hindi ng karunungan ayon sa laman, kundi tinuturuan siya ng karunungan ayon sa Espiritu. Sapagkat ang ninanasang mangusap ng Panginoon ay ang inyong mga espiritu, hindi ang inyong mga laman. Nabilis ang tao mangusap na maraming salita, bagamat hindi niya napag-uunawa. Kadalasan ang salitang Diyos ay laging lumalabas sa kanyang bibig, pero wala naman sa kanyang puso. Ano ang magiging kabuluhan nito? Bagamat ang Panginoon sa kanyang kabuhayan ay lumakad sa sanglibutan, marami ang naging saksi sa kanyang kapanahunan, pero sino ang nakaunawa sa salita na lumalabas sa kanyang bibig? At anong tinawag sa kanya ng mga tao sa kanyang kapanahunan? Siya'y namumusong. Sa kapanahunan ito, aking mga iniibig, lahat at bawat isa sa inyong ngayon nagsasalita ng salita na winika ng Panginoon. Mangangahulugan ba na lumalabas sa inyong bibig ay ayon sa Espiritu? Ito ba yung bahagi na hindi maunawaan noon? Ngayon ay inyo nang nauunawaan. Kayo nga ba yung buhay ng mga aliw na kanyang pinangako? O patuloy tayong maghihintay ng mga aliw na isusugo ng Panginoon upang tawaging karapat-dapat? Mga iniibig na mga kapatid, sa ano kayo dinadala sa paralan? Sa ano kayo inihahanda ng Panginoon? Bakit nga ba ang bawat isa'y patuloy na binibigyan ng buhay na yan? At ang buhay na yan patuloy na nalagi sa inyo sa bawat araw at gabi, upang ang tao'y magkaroon at magkapagpatuloy sa pagkakataong ibinigay sa kanya na mag-aral. Mag-aral na mapalitaw niya sa kanyang sarili ang layunin ng kanyang espiritu, na siyang tunay na kaisa ng Diyos. Tandaan ninyo, aking mga iniibig, ang katawang laman na yan ay tulad lamang sa mga damit na inyong isinusuot at pagkadakay ihuhubarin. Ngunit ano ang naiiwan sa isang pagkatao? Ang bawat karanasan na bunga ng mga damit na yan sa inyong pakikipamuhay sa sanglibutan. At ano naman ang babalik sa Diyos? Kung ang lahat pala ng karanasan at natanim na karunungan sa isang kaluluwa ay buhat sa sanglibutan, mangangahulugan din ba siya'y makakabalik sa Panginoon? Ito ang bahagi na patuloy na babatahin ng bawat mag-aaral upang makita niya sa bawat bunga ng kanyang paggawa saan siya pumaparoon at saan siya dudoon, upang maunawaan ng bawat isang mag-aaral na mayroong tunay na karunungan na nauukol lamang sa Diyos at ang bawat isa dito ay pinapaloob. Bagamat ang salitang Diyos ay lumakad na sa buong sanglibutan, may iba't ibang uri ng katawagan at pagnanasa sa puso ng tao na inaangkop niya sa bahagi ng isang Diyos. Ang Diyos ay mananatiling simbolo ng tunay na pag-ibig, simbolo ng tunay na kabanalan, at simbolo ng tunay na katotohanan. Hindi ito mawawala, aking mga iniibig.
Kaya nga, kung ang karunungan ay lumalatag sa buong sanglibutan at bawat isa'y dumadampot nito, ano ang inyong nadampot? Ito ba yung nagpapabanal? Ito ba yung katotohanan na magpapalaya sa iyo sa lahat ng uri ng kamangmangan? Ito ba yung pag-ibig na kaya mong yumakap at yakapin anuman ang nasa iyong harapan? Anong uri ba ng karunungan, kaalaman ang patuloy niyong nadadampot habang kayo yumayaon sa lupa? Upang kung kayo'y tanungin, ang inyong oo ay mananatiling oo at ang hindi ay mananatiling hindi. Upang kahit sino sa inyo ay hindi pumasok sa daya ni man lang sa tukso. Mga iniibig na mga kapatid, alalahanin niyo ang Panginoon ay patuloy naghahandog ng kanyang pag-ibig. Handa niyang isugo ang bawat mga ali upang ang bawat isa'y maturuan ng katotohanan. Bawat isa'y binibigyan niya ng handog ng buhay na yan upang makapagpatuloy lamang sa bahagi ng buhay na natutunan ang bawat uri ng katwiran na nagmumula sa Diyos. Hindi kailanman nag-urong ang Panginoon ng kanyang tunay na pag-ibig sa bawat isa sapagkat nadarama at nauunawaan na ninyo kung anong ibig niyang sabihin. Ngunit mangangahulugan din ba aking mga iniibig na ang puso ninyo ay nasa Diyos? Na ang katapatan ninyo ay nasa Kanya? Na ang inyong pagkakilala sa Kanya ay hindi tulad ng isang alipin na kung anong inyong hihilingin, Kanyang ibibigay. Kundi tinitingnan niyo ba siyang tulad ng isang hari na kayo ang naghahandog sa Kanyang harapan at hindi niyo siya kinukuhaan ng kahit ano? Nakita niyo ba, aking mga iniibig, ang larawan ng Diyos na inyong binubuo sa inyong harapan? Kaya nga, kung ang mga bagay na ito ay muling ibinibigay bilang pagkilala at bilang pag-aaral, madama nawa ng aking mga iniibig na mga kapatid ang kabuluhan ng isang buhay na yan, na mapalitaw niya ang bahagi ng kanyang espiritu na siyang tanging nakakaunawa kung ano ang Diyos, sapagkat doon din siya nagmula. Hindi ito maunawaan ng inyong laman. Hindi ito maunawaan ng karunungan ng sanglibutan, sapagkat lahat naman ng mga bagay na yun nakatalaga lamang dito. Ngunit ang makakaunawa lamang sa kalagayan ng isang Diyos ay ang inyong mga espiritu. Ngunit kahit kayo ay nananalangin araw at gabi, kung ang kaalaman ng inyong mga sarili kinukuha nyo sa sanglibutan, hanggang saan aabot ang mga panalangin na yan? Maririnig kaya yan sa harapan ng Diyos? Kaya nga, ang tao ay tinuturoang manalangin sa bahagi ng kanyang pagkatao. Tinuturoang siyang makipag-ugnayan ayon sa Espiritu upang ang bawat salita na magmumula sa kanyang Espiritu, ito ang bunga ng kaluwalhatian at kabanalan na bahagi ng Diyos na ibinigay sa Kanya. Huwag kayong mapadaya, aking mga iniibig. Huwag din kayong malilito. Bagamat meron kayong iisang pagkatao na tinatawag, kailangang himayin ninyo ang inyong mga sarili at upang inyo itong makilala. Hindi nyo makikilala ang buong inyong pagkatao kung lagi na lang kayong tumitingin sa salamin at nasisiyahan na kayong pinagmamasdan ang inyong kaanyuan. Kinakailangan makita ninyo ang tinatawag na kabuuan ayon sa mga bahagi ng pagpapakilala at pagpapaunawa sa inyo ng bawat katwiran ng sa inyo at ayon sa inyo na pagkakalika na mula sa Diyos. Marahil, ang karunungan ng Diyos ay lumatag na sa inyong mga kaisipan. Marahil din, ang karunungan ng Diyos ay daladala na ng inyong mga pagkatao. Pero mga iniibig na mga kapatid, hindi rito nagsisimula o nagwawakas ang pag-aaral. Ang pag-aaral ay nagpapatuloy hanggang ang lahat ng karunungan na yan ay maisagawa at ang lahat ng paggawa ayon sa kabanalan at kabutihan ay maging kasanayan ng inyong pagkatao. Na kailanman, anuman ang mangyari sa bawat kalagayan, saan man kayo pumaroon, meron lang kayong iisang larawan, meron lang kayong iisang karunungan, meron lang kayong iisang paggawa at ang ito'y nagmula sa Diyos at ayon sa Kanyang pag-ibig. Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa
mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo'y nakiisa at naglingkod sa pangalan ng Panginoon, Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.